Ang pinangarap kong masaya at buong pamilya ay bigla na lang naglaho dahil sa magandang hapon sa iyo, Ate Vine. Gusto ko rin mag-share ng aking nakakalungkot na karanasan. Itago niya na lang ako sa pangalang Melden, may 4 na anak at asawa. Ito po ang aking kwento. Masaya kaming namumuhay noon sa aming probinsya sa Aurora. Ang asawa ko ay napakasipag sa pagsasaka ng aming yupain. Naminana ko pa sa aking mga magulang, ang aking asawa ay tubong Bicol. Nagkakilala kami sa Manila at piniling mamuhay ng simple sa aming probinsya. Ako naman ay nag-aalaga ng mga hayop hanggang sa nabuntis ako sa aming panganay. Lalong naging masaya at makulay ang aming bahay. May pagkamahilig din ang asawa ko, kahit pagod, naku gusto pa rin niya maka-score. Nakakarami pa kami, kaya ayon nagkasunod-sunod ang aming mga anak. Taon-taon ako buntis, at sobrang hirap ko sa pag-aalaga. Kaya nung pinanganak ko ang aming pang-4 na anak, ay nagpa-playgate na ako. Tama na ang 4, mahirap din mag-alaga, ng sunod-sunod, pero masaya naman ang aming pamilya. Lumalaki ang aking mga anak, na masunurin sa amin, kaya para sa akin, masaya na ako na meron akong ganitong pamilya, simple at masaya. Kami ng asawa ko never nag-away talaga, tampuhan bihira, hilig pa niya na ko suyuin. Perfect na sana ang lahat, hanggang sa isang araw. Year 2013, may bagyong paparating, bagyong Yolanda. Dito pa naman sa amin ay bahain, kaya nag-asikaso na kami. Ang mga hayop inilagay na namin sa safe na lugar, wala naman ulan parang ambon lang, ang malakas ay hangin. Kaya napanatag naman kaming mag-asawa, hanggang sa nagising ako mga madaling araw, mga 2:00, pinasok na pala kami ng tubig, agad kong ginising ang asawa ko at mga anak ko. Para makalikas, pagbukas namin ng pinto ng bahay, ay isang malakas na hampas ng tubig, ang bumungad sa amin. Hanggang sa inanad na kaming hindi ko binibitawan ang 2 kong anak na panganay, at ang bunso at kasunod ay asawa ko ang may hawa. Pero sa lakas ng alon hindi na namin kinaya, nagkahiwa-hiwalay din kami. Wala na akong alam sa nangyari. Paggising ko na, hinanap ko ang mga anak ko at asawa ko, pero wala sila sa hospital. Hinanap ko kahit saan nagbabaka sakali ako, kahit isa meron akong makita. Pero bawat makikita ko ay isang malamig na, at ang 2 kong anak ay hindi na nakita pa. Naiwan akong mag-isa, sabi ko noon, wala naman akong kasalanan. Pero bakit ako ang pinanusahan? Sana kinuha na rin ako, dahil nag-iisa na ako ngayon. Simula noon umalis na ako ng province namin. At umuwi ako sa Bicol, kung saan ang asawa ko nakatira. Kaya kahit wala na asawa ko ay welcome ako dito. Mabait ang pamilya ng asawa ko sa akin. Kaya wala akong naging problema dito, hindi na rin ako nag-asawa pa, dahil asawa ko lang ang mamahalin ko habang ako'y nabubuhay. Naisip ko lang, siguro kung dito namin piniling tumira sa Bicol. Siguro, andito pa rin silang lahat kasama ako. Habang sinusulat ko ito, Ate Vine, walang tigil ang pagpatak ng aking mga luha. Hinihintay ko na lang ang araw ng aking paglisan para makasama ko na ang aking pamilya. Hanggang dito na lang, gumagalang, Melden.